Kayo po yung spokesperson ng unang grupo na nag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ma'am, sa mga impeachable offense na kabilang ho dito sa complaint, no? Ano ho sa tingin ninyo yung pinakamabigat at talagang karapat-dapat na ikatanggal ni VP Sara sa pwesto? Okay. Insofar as the first complaint is concerned, kasi doon ako yung spokesperson, is meron four or five principal grounds. At four, pero actually five, kasi may hinalong grounds, no? Siyempre, yung culpable violation of the Constitution, the graft and corruption, bribery, high crimes, no? And uh, um, high crimes, what else? Meron pa akong nakakalimutang isa. Kasi there's one more. Kasi there's supposed to be 6 grounds in the Constitution. That includes treason. Except for treason, grounds yung iba. Lahat na grounds na yon, yun ang grounds sa first complaint. Now, under those grounds are 24 articles of impeachment. Siguro nakita mo na, nabasa mo na rin, o at least you have an idea kung ano yung mga 24 articles of impeachment. Now, sa tanong mo, kung alin doon ang pinakamabigat, ang pwede kong maituro doon is tungkol nga doon sa unexplained use of confidential and intel funds. Tsaka yung hindi niya, yung lack of cooperation niya sa hindi siya nag-explain, hinahayaan lang niya mga tao niya ang mga nag-explain. Nung una nga, ayaw niyang mag-appear sa hearing, pero nung nag-appear siya, wala, hindi naman niya in-explain. Kasi hinayaan lang nga niya yung kanyang mga tauhan. And then, syempre, ano niyan, yung tungkol doon sa naging complaint ni former Senator Sonny Trillanes na tumatanggap sila from drug lords, and then yung meron silang mga bank accounts na hindi na naka-reflect o hindi kayang i-explain doon sa kanyang mga SALN na final. And isa pang sa tingin namin ay malakas na basehan ay yung kanyang mga pag-threaten sa Pangulo, sa First Lady, sa Speaker. You know, the open and the very open and public threats to kill na meron daw siyang hinire na assassin kung may mangyari sa kanya. Mabigat yun eh. Kasi you're the vice president. You do not just do that. Lalo na kung wala ka naman talagang proof na gano'n na meron na may ano sa buhay mo. Kasi yun ang sinasabi niya. Nanganganib daw yung buhay niya. So baka daw siya tirahin, and then kung may mangyari sa kanya, meron daw papatay. Doon sa tatlo na may conclusion kaagad na sila yung behind yung supposed na attempted assassination sa kanya. So mabigat yun eh. Wala akong mahanap na ibang bansa sa mundo na merong gano'n na very high public official, vice president at that, ay nag-threaten sa gano'n, ng gano'n, di ba? So yun malalakas yun.